Finish na! Surprise sila dito! VP Sara New Pasabog nagsalita na Gloria. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Sara, binanggit na ang BP niya sa 2028 di umano. Ayan, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Coach Oli. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Siyempre, huwag niyo rin kalimutang suportahan ng Banateros, mga katunay. At isa dyan si Coach Oli. Pagpatuloy natin. Nako, eto. Yari na. Tignan po natin to, pag-usapan natin to. Dahil dito, siguradong magsisiputok na naman ang butsi nitong mga dilawan, pinklawan. Nako. Maggugumahol na naman sila kung anong strategy gagawin nila kay BP Sara. Mag-iisang buwan na nang ibunyag ni Vice President Sara Duterte ang plano niyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. At habang papalapit ang butuhan, unti-unting nagpapahiwatig ang bise kung sinong makakasama niya sa eleksyon. Unti-unti nang nagpapahiwatig si BP Sara. Yan ang sabi ng reporter. O, kilala natin yan na talagang... sige. Si BP Sara, unti-unti na nagpapakilala ng kanya magiging BP sa 2028. Ayan, Sa tingin ninyo, sino? Sige. Lagay nyo sa comment section. Marco Una ang hindi niya pinangalan ng running mate na hindi pa raw desidido kung tatakbo bilang vice-presidente. Antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Baka atakihin siya. At ngayon, ang apat na personalidad na lumapit na rin daw kay VP Sara. Yan ay para naman mapabilang umano sa kanyang senatorial slate. Usap-usapang isa dyan si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Pero nang matanong yan sa vice, Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. sinabi niya lahat yan sa isang Hindi, para sa akin kasi, no, kung kay Attorney Rowena Guanzon, siguro mas, pabor ako kay Attorney Rowena Guanzon. Pero syempre, hindi rin natin masisisi si VP Sara na nasasabi niyang allergic sa mga politiko ngayon or what. No, pero hindi naman ata politiko si, di ba, attorney lang naman si Attorney Guanzon. No, pero syempre, si VP Sara, alam natin kung ano ginawa sa kanya, no, mga politikong nagsilapitan sa kanya noon. Hindi pong dinayo pa siya, no? Talagang hinimok talaga siya maging vice president, tapos ganyan lang ang ginawa. Pero ito si Attorney Guanzon, medyo pabor ako dito kasi talagang nakikita naman natin. Talagang solid siya. Solid siya sa mga niya. Pinaglalaban talaga ng Attorney Guanzon kung ano yung tama. Hindi siya hindi siya yung parang kain suka. 'Di ba? Kahit alam natin nakakamping, dilawan yung niya, pero hindi siya kumakain ng sarili niyang suka. 'Di ba? Meron siyang prinsipyo. 'Yun ang maganda ron. Yung taong may prinsipyo talaga. exhibit sa Davao City nitong Sabado, kung saan kasama rin ni VP Sara ang kanya umanong mentor at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nako. Ayan na po. Lalo manggagalaiti. Sasabihin na naman nila, di ba? Alam mo, si Defensor na may kinalaman dito sa 18 ex-Marines. At alam naman natin na si Defensor ay bata ni Gloria Macapagal Arroyo. So, kaya pinalabas itong 18 Marines. Ngayon, kasama si GMA. Nako! Bukas, yung mga dilawang political analyst daw. No, wala namang na-analyze kung hindi siraan lang ang Duterte. Sasabihin nila is confirmed, parang ganon. Di ba? Kasi may nakikita silang ganyan eh. Political analyst yung mga dilawan, ha? Yung mga hindi nyo nagtututbrush na mga political analyst. Ano po yan? Propagandist. Sigurado, manggagalaitin na naman dito kay Gloria. Sigurado yung vlogger na walang alam kung hindi interview lang.
Maggagalaiti na naman kung sino-sinong mga politiko, si Boying, sasabihin, kita nyo? O si Ombu, sige, mang-asar ka pa, Sara. Bakit? Nang-aasar si Sara? Alam niya hindi siya nabigyan ng maleta. Alam niya malinis siya. Di ba? At alam niya, yung mga dumidikit sa kanya, kailangan wala ding bahid. Maleta. Parang gano'n. Giit ni Arroyo, hindi raw dapat pinepersonal ang impeachment tulad na lang ng kinaharap ngayon ni VP Sara. I myself went through impeachment proceedings 4 times. Such mechanisms should neither be personal nor political theater. It is important that those in charge conduct the proceedings with sobriety, fairness, and fidelity to the law. Speaker Boydini has said that the hearings on the impeachment complaints will be tackled fairly. The eyes of the Filipino nation are upon us in Congress. Ayan, so malaki pong issue na humihina na po itong impeachment ni BP Sara sa Kamara. Kaya nga naman napansin nyo, last year talagang naggugumahol sila na mapa-impeach si BP Sara. Kaya lang hindi nga tinanggap ng Senado at hindi tinanggap ng Korte Suprema. Hindi, totoo yan, di ba? Nakita naman natin dati yung impeachment ni BP Sara na dati yung inilakad nila. No, yung tinanggihan ni Senator Cheese. Talagang yon medyo malakas sila kasi sama-sama pa sila, kompleto pa sila ngayon. Kompleto pa sila noon eh. Tapos nagkandalagas-lagas sila nung nag-eleksyon noong 2025. So ngayon, nagkarga na naman sila ng impeachment. Ayan, mahina na. Siyempre, hindi lang yung nabawasan sila eh. Siyempre, yung iba dyan nag-iisip na. Diba? Nag-iisip na. Yung mga nag-iisip dyan, yun yung may mga utak. Kasi alam naman nila talaga kung sino yung taong binabangga nila. No? Kasi yung mga nagmamala prinsipyo lang dyan sa impeachment ni BP Sara na gusto siyang ma-impeach sa Kamara, yung talagang tumitindig na gusto namin ilakad tong impeachment na to, yan yung mga tao na natatakot balikan ni BP Sara once na siya ay maging presidente. Pero kung ikaw, hindi ka naman masyadong involved sa kalokohan ng mga yon, syempre mag-iisip ka. Ako kaya pag bumoto ako rito, baka mamaya yung political career ko as congressman, baka mamaya, maapektuhan. Diba? Ganun yun eh. Kasi hindi ka naman tumatakbo sa politika para matalo, tumatakbo ka para manalo. So para manalo ka, kailangan magkaroon ka ng attachment sa tao. Kailangan ng mga tao mapahanga mo. Kailangan ng tao mapabilib mo. Kailangan ng mga tao ay talagang may makita sa yung maganda na ginagawa mo. Kung ipapakita mo, ganyan, isa ka sa mga boboto sa impeachment ni BP Sara, ang dami-daming mga Duterte. So kapag madaming mga Duterte, sayang din yung mga boto na yon. Malay mo, doon sa distrito mo, ang dami palang mga Duterte doon. Di talo ka. Kasi kahit sabihin mo na kontrolado mo yung lugar mo, as congressman, tong distrito ko, akin to, hindi mo pa rin masasabi kasi may mga sariling desisyon yung mga tao dyan. Sasabihin nila sa'yo, pag sinabi mo na, akin kayo lahat, di ba? Sasabihin nila sa'yo, oo, kasi kaharap mo sila eh. Pero pag nakatalikod ka, anong sasabihin nila sa'yo? Naku, mag-isa ka. Di ba? Kaya nga yun ang sinasabi natin, yung iba nagiging praktikal. Kung mahal nila yung political career nila, alam nila yung gagawin nila. Di ba? Kung ano yung solusyon doon. So, huwag na tayong makisama dyan. Huwag na tayong dyan. Kaya patuloy na humihina. Kung tutusin, yung mga ebidensya pa, hindi naman ganun kalalakas. Di ba? Yung karamihan nga dyan, pinagsasasagot na eh. Kaso ayaw pa rin nilang maniwala. Di ba? Hindi nila talagang pinaglalaban nila na talagang yung ebidensya nila ay malakas. Samantalang, di ba? May katapat na yung ginagawa nila. Nasagot na. Alam nyo kung bakit? Dahil alam nila kung uulitin after a year, after the 1 year bar rule, kasi after 1 year pwede mag-impeach ulit eh. After 1 year, pahina sila ng pahina. Bakit? Palapit ng palapit sa 2028. Ay, sila lalo na yan, yung 2027 na sinasabing tuwing isang taon nagkakaroon ng impeachment.
Kung sa 2027 ay magsasampa pa rin sila ng impeachment, malamang ko, napakakonti na lang yan. Yung pinakamalalakas na lang talaga ang loob ang magsasampa sa kanya ng impeachment yan. 'Di ba? Kasi malapit na 2028 eh. Eh paano pag umalagwa yung 2027, hindi na naman tumalab yung impeachment nila? Eh di nadali na sila, paano yung 2028? 'Di ba? Public knowledge, alam po to buong Pilipinas, malakas si BP Sara. So, without yung perang binibigay ni Tambaloslos, ngayon nahuli sila sa Kung Ghost sa bagay, di ba, 2025, ano ba, sa 2028 may congressman? Di ba? Paki-comment nga po mga katunay kung may congressman sa 2028 election. Pero kung wala, sa tingin ko, kung abot ng 2027 yan, tapos 2028, wala pa rin, ganun pa rin. Kasi sa totoo lang sa mga senador ba, yan, sigurado senador, yan meron. 'Di ba? Meron talaga yan na magpapalitan, magkakaroon ng eleksyon sa Senado. 'Di ba? Sigurado doon mag-iingat sila. Hindi sila magmamatabang na gano'n. Siyempre, diyan nakasalalay ang political career nila. Siyempre, yung mga yan nakikiramdam yan eh. Gaano ba kalakas to si Sara Duterte? Mahina ba to o malakas? O, di ba? Nararamdaman nila yan. Kasi kung si BP Sara alam nilang mahina yan, tapos sampahan ng impeachment yan, matagal nang ano yan, matagal na nilang pina-impeach yan. O, bakit hindi nila magawa? O, bukod doon sa mga kakampi ni BP Sara ng mga Duterte sa Senado, syempre solid yun. Pero yung iba diyang hindi boboto, bakit nila hindi magawa? Alam nila sa sarili nila na malakas si Sara Duterte sa mga tao. Once na sila ay gumawa ng ganon, ng hakbang na ganon, sayang yung mga boto na makukuha nila sa DDS. Sayang yung mga boto na makukuha nila sa mga tao na sumisimpatya sa mga Duterte. Eh marami yun eh. 'Di ba? Eh nakita naman natin kung sino-sino yung mga tao sumusuporta sa mga Duterte. Kita naman natin kung sino-sino yung mga taong bumoto kay Tatay Digong. Kita naman natin kung sino-sino yung mga taong bumoto kay BP Sara. Sayang yun. Mawawala sa kanila yun. So para hindi mawala sa kanila, ano ang dapat nilang gawin? Manahimik. Sabi, ayaw ko boto. Bahala kayo. Kung gusto nyo ayaw manalo sa Senado, eh di wag. Pero kami gusto namin. Lalo na yung mga re-electionist dyan. Ayun na magiging problema nila. projects, nahuli yung kanilang mga kickback, wala nang bigay, tapos, syempre, pumuposisyon yung mga taong, mga politiko, kumakampi kay BP Sara. Lalong humihina yung impeachment. Kaya pinilit nila dati. Tingnan nyo si Puno. Iba na tono ngayon. Sinasabi, mahina itong impeachment na isinampa kay BP Sara. Parang tila pumapanig si Puno. Dahil dapat hindi pa iba-iba o hindi nagdadagdag ng mga issue sa impeachment. Sabi niya, dapat may ebidensyang lehitimo. Eh, wala Diba? naman sila lehitimo. Kaya alam naman natin si Puno sa kabila yan. Mm. Puno just represents NUP. Kaya dito pala makikita nyo, humihina na yung kapit ni Tambaloslos sa Congress. Si Gloria pa. Dati, tahimik. Ngayon, nagsalita na. Ito, alam natin si Gloria sa panig ni Sara. Pero, tahimik. Ngayon, nagsalita na. Diba? Oh. Pag Kasi tinignan, para sa akin, sandali lang. Kung si GMA, yung sinasabing nachichismis na magiging vice president ni VP Sara, medyo ako napapakamot lang ako ng tenga. Parang pwede ba pass muna? Hindi, di ba? Madami pa naman siguro pa pwedeng maging vice president si Sara Duterte. Huwag naman si GMA. Okay na yung kakampi nila si GMA. Okay na si GMA sa Kamara, sa Kongreso. Para merong mga taong matitino ang mga diretso ang utak at diretso magdesisyon sa Kongreso. Pero sa pagiging vice president, pas muna tayo dyan. Diba? Ako pas ako dyan. Ako aminin ko. Kahit ako, kay BP Sara ako. Kung sakaling ako, boboto ko. BP Sara, boboto ko. Sa pagiging presidente, Sara Duterte. Pero pag si Vice, ito si GMA tumakbo, pas tayo dyan.
Di ba? Baka i-blanco ko na lang yung baka i-blanco ko na lang yung Vice President. Pwede naman yan, i-blanco mo, kaya mo siya eh. Hindi, ako, practical lang, prangka lang ako magsalita dahil totoo naman, di ba? Pamame, magka-problema si BP Sara dyan. Serap ka, nagka-problema dyan. Hindi ako po. Okay na sa akin yung maging kakampi na lang siya ni BP Sara. Yun mas maganda yun. Pero yung Vice, medyo pasay na pas. Tignan po natin yung kabuuan na Hindi yan. pa siya tumakbong Vice kasi galing siya presidente. Pakikomento na yung mga katunay, Parang malabo nang ma-impeach si BP Sara. Diba? Nako. Tapos, nabulgar pa. Diba? Binulgar pa nitong 18 Marines na kada hearing sa Congress may bigayan. Nabigyan to sila de Lima, nabigyan sila Trillanes. So, yung iba dyan, medyo takot na rin. Diba? Kada pirma daw dyan sa impeachment, may bigay. Sinabi ni Chanco, pinatunayan ni Saldico, pinatunayan nitong 18 Marines. Oh. Bawat hearing, may bigay. Nabubuking sila. So, talagang pahina na ng pahina. This is just a matter of time. Huwag po nating pigilan. Ha? Sa isang event naman sa Digos City ngayong araw, may bagong birada ang bise laban sa ilang kongresista. Yung mga ilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan, and more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Nagbabalita Ayan, next set natin ng Kaya nga sinabi dito, kaya nga nauso yung bendalo. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, ang masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.